Dear Kuya Poy, ako po si Angela, 19 years old, mula dito sa South Caloocan. Isa po akong working student. Gusto ko po sanang ikwento sa inyong programa ang pinagdaraanan ko ngayon. Hindi ko po kasi alam kung tama ba itong nararamdaman ko. Nahulog na po kasi ang loob ko sa team leader ko at boss ko na si Ronald. Mula nang mag-start ako sa account namin bilang isang call center agent, ay siya na po agad ang nag-guide kasi sa akin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko kasi ay lagi siyang mabait at maasikaso lalo na nga po sa akin. Kaya nga ang feeling ko ay ako lang ang nakararanas ng ganitong pagtrato kumpara sa iba mga kasamahang ko ring agents. Halimbawa po kapag ka lunch break, si Sir Ronald mismo ang nagyayaya na sabay kaming kumain. Madalas pa nga niya akong ilibre kahit na pilit naman akong nagbabayad. Sa chat naman kahit tapos na ang shift namin ay nag-uusap pa rin kami tungkol sa mga personal na bagay. Hindi lang puro trabaho. Kuya Poy, ramdam ko po na may connection kami ni Sir Ronald. At aaminin ko, natutuwa ako at masaya ako kapag kasama ko siya. Pero nalilito po ako, Kuya Poy. Kaka-break lang daw kasi sa girlfriend nitong si Sir Ronald na 8 taon din ang kanilang naging relasyon. 1 month pa lamang mula nang mangyari ang breakup nila at alam ko sa sarili ko na mabigat at mahaba ang pinagsamahan nilang dalawang mag-ex. Natatakot ako, Kuya Poy, na baka rebound lang ang tingin sa akin ni Sir Ronald o baka napapaisip lang ako ng sobra at nagiging assuming sa kung ano ang namamagitan sa amin. Minsan ay iniisip ko rin na baka mali ang timing. Gusto ko siyang makilala ng mas malalim at gusto ko ring pakinggan ang puso ko. But at the same time, takot akong masaktan o mapahiya kung sakasakaling iba lang pala talaga ang intensyon niya sa akin. Kaya naman lumalapit po ako sa inyo sa pamagitan ng Heart to Heart sa True FM sa pag-asang mabibigyan niyo po ako ng mas malinaw na payo. Kuya Poy, tama po ba na sundin ko ang nararamdaman ko kahit alam kong sariwa pa talaga ang sugat mula sa nakaraan ni Sir Ronald? O mas makabubuti po na magbigay na muna ako ng distansya para makasiguro at hindi naman ako ang maging talo sa dulo. Maraming salamat sa pagkakataong makapaghatid ako ng kwento sa inyong programa. Hihintayin ko na lamang po ang inyong mga payo. Lubos na gumagalang, Angela. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Angela, na isang working student at 19 years old. Napakasipag naman na bata. Ayan nga lang, napakaraming energy niyan kapag ka mga working student. Kaya palakpakan muna natin lahat ng mga working student kahit na medyo nangangalumata na. Iba talaga ang enerhiya ng mga bata, na mga masisipag at meron talaga mga gustong maabot sa buhay. Diba? Ganun yan eh. Hello po sa lahat ng mga naging working student noon at magpasa hanggang ngayon tila magkakasakit kapag walang ginagawa. Na produktibo sa kanilang mga buhay. Samantala, ito, balikan na nga natin itong si Angela. Na napapaisip, ano ba ang meron daw sa kanila ng kanyang team lead na si Ronald. Ayan, si Sir Ronald niya na mula daw nang pumasok siya doon sa trabaho, magpasa hanggang ngayon ay parabang napaka-extra sweet, extra kind sa kanya at nakakakwentuhan niya pa after office hours. Ayan, nakaka-chat niya pa rin. Sabay silang mag-lunch. Ayan nga lang, ang matindi roon sa lahat ng yun, just a month ago, nung nakaraang buwan lang, kabe-break lang pala nitong si Sir Ronald niya doon sa girlfriend nito.
Okay. Ngayon merong binabasa tuloy ni Angela. Ano ba 'to nangyayari? Ano ba 'yan? Yan yung mga ganyan. Ba't ako lagi niyang kasama? Na parang ang hirap intindihin. 'Di ba? Oo, mahirap eh. Okay. Ayan, pero ganito nga kasi, ang sabi mo Angela, simula nung dumating ka para magtrabaho, gina-guide ka na palagi nitong si Sir Ronald, and I'm assuming, pero hindi, sigurado ako na sila pa nung girlfriend niya, no? Nung gina-guide ka niya, 'di ba? Napaka-supportive sa 'di ba? At anong tawag mo rito? Mini-mentor ka ng maigi sa trabaho. Tapos magpasa hanggang ngayon na nag-break na sila nung kanyang girlfriend. So kailangan ba nating i-analyze ito na merong special kind of something si Sir Ronald mo sa'yo? Aba, Angela, magpigil ka muna. Ha? Magpigil ka muna sa pag-iisip na merong yang special kind of something sa inyong dalawa ni Sir Ronald mo. 'Di ba? Isipin mo na lang, sila pa, ganyan na siya. 'Di ba? Sila pa ng girlfriend niya for 8 years, ano? Yung girlfriend niya na nag-break sila, ganyan naman na siya sa'yo. O nung nag-break na sila, ganyan pa rin siya sa'yo. Walang pinagkaiba. Oo, pero tama ka nga doon sa duda mo rin, Angela, na hindi ka nga dapat na mag-assume. Okay? Baka naman kasi nga, friendly talaga by nature, very kind at sweet lang itong si Sir Ronald mo. Oo, at kaya laging ikaw ang kasama niya kasi magaan kang kasama. In the first place, kung ikaw man ang isang superior, 'di ba? Gugustuhin mo ba na laging kasama yung isa sa mga ano mo, no? Isa sa mga tinuturuan mo na ang dami-daming reklamo, ang dami-daming mga hanas sa buhay. Syempre kung mapapalapit ka na lang doon na sa gusto mo. Baka ganun lang ang nangyayari sa inyong dalawa. Do not overanalyze. Okay? Ayan, type ka ba niya? Sa nangyayari, sabi mo kasi, wala namang sinasabi. Okay? Wala naman siyang sinasabi kung type ka niya, so wala munang dapat na i-assume. Ayan, kailangan mong protektahan ang sarili mo na madamay doon sa pinagdaraanan nitong si Sir Ronald mo. Malay mo naman, kaya siya nagiging malapit lang sa'yo, Angela, ay dahil ikaw sa kanya siya, sa'yo siya nagtitiwala sa mga kwentuhan, 'di ba? Magaan kang kasama, marunong kang makinig. Sabi mo nga nagsi-share kayo kahit papaano ng mga personal na buhay ninyo na ibang-iba doon naman sa pinagdaraanan niya, sa personal na buhay niya, diversion in short. 'Di ba? But not necessarily gusto kanya or ikaw ang dahilan. Pero ikaw ba? Kakayanin mo ba kung ikaw ang dahilan pala ng breakup nila na magjowa? Paninindigan mo ba yun? Problema yan. Baka ikaw pa ang habul-habulin. Yan, yung mga ganyan. Pero wag na muna nating puntahan yan. Wag na muna nating puntahan, ano? Ayan, eto na muna ang puntahan natin. Yung mga reaksyon ng mga nakikinig sa atin. Humahagod yung lalamunan ko. Parang, excuse me po. Narinig, ano? Rinig na rin, malakas eh. Ayan, sabi ni Gail, yung boss mo ba, Angela, single o double na? Sorry, late ako, busy sa ospital. Uy, bakit nasa ospital? Ayan, hindi. Single, kabi-break lang. 1 month ago. Dun sa karelasyon niya na 8 years na. Yan, balikan natin yan, ha? Happy birthday muna kay Paul Santos from Gail Enriquez. Kay boyfriend, happy birthday. Samantala, si Bert Ramento naman, sabi niya, Ining, Angela. Naisip mo yung posibilidad na mangyayari if ever na maging kayo ng sir mo? Naisip mo na, di ba? 1 month pa lang doon sa relationship na inalisan ng sir mo, ganyan na siya. Okay lang naman yun sa kanya. Kahit sino pwedeng gawin yun. Pero naisip mo din ba? Lawakan mo na lang o habaan pa ang pag-iisip mo at unahin bago ang puso. Isipan muna bago ang puso. Para sa akin, red flag eh. Kung ganun siya kadali na bumaling ng atensyon sa iba. Kilalanin mo na muna. Bago ang... Bert, ano ba to?
Kilalanin muna bago ibulsa ang basura. Mm. Okay. Pwede rin yun. Pwede rin, hindi nga nasaktan itong si Sir Ronald mo doon sa pinanggalingan niya na 8 years na karelasyon at lumilipat na siya kung sakasakali agad-agad sa'yo. So sabi mo nga dito, natatakot ka na baka maging rebound ka. Aba, dapat lang na matakot ka. Kasi girlfriend mo for 8 years, iiwanan mo at didikit ka na agad doon sa isang tao, maghahanap ka na agad, bubukas mo na agad yung sarili mo, may sugat na hindi pa nag-heal. Mahawaan mo lang ako nung sakit eh. 'Di ba? Hindi ka pa naka-heal. Of course, kahit pa sabihin napakaloko mong tao, pero red flag nga naman. Kung sakasakali at ganun ang diskarte nitong si Sir Ronald mo, masasaktan ka. Malamang sa malamang kasi, hinahanap niya lang yung company. Kung ganun hinahanap niya yung company ng ex-girlfriend niya, hinahanap niya yung napagbabalingan niya ng ganung ka-sweet na ugali niya. 'Di ba? Yung mga ganyan, baka nakikita niya yung girlfriend niya sa'yo. Maghunos dili ka. Dapat, kung sakasakaling merong magmamahal sa'yo, may magkakagusto sa'yo, yun nagustuhan ka bilang ikaw. Hindi dahil sa kahawig mo kasi yung girlfriend ko. Kamukha mo kasi yung type ko. Kasi ka-height mo yung ex ko. Diba napakabababaw na mga dahilan. Dapat kung may magmamahal sa'yo bilang ikaw, hindi dahil sa kahawig mo, kaugali mo, ka-style mo, kaparehas mo magsalita, katunog mo sa pagtawa. May mga ganyan kasi. Diba? Na ginawa dahil parehas kasi sila nung ex ko pagka tumatawa. Paano pagka hindi tumatawa, di mo siya gusto? Kasi hindi ka tunog nung ex mo 'Di ba? Ganun 'yun. Sabi naman ni McCoy, unpopular opinion, baka nga rebound 'yan at predatory pa yung taong ganyan. Baka magamit ka lang sa pag-move on niya. Or worst pa nga. Siguro palalimin pa ang pagkilala. Hindi naman porke boss mo siya ay siya na ang pinaka-okay na tao. Yan, isa pa 'yan. Hindi dahil sa nabibigyan ka ng pabor. At unang-una, Angela, pwede ba sa opisina ninyo kung sakasakali? Tanggap ba na jowa mo yung superior mo? O kailangan mong lumipat ng department? O kailangan mo nga mag-resign? Kasi may mga mahigpit sa ganyan mga klase ng trabaho dahil nga mabibigyan ng pabor. Kapag ka nag-LQ naman kayo, kahit maganda ang trabaho mo, madadamay yung buong operasyon ng trabaho dahil nag-LQ. 'Di ba? May mga ganyan na mga komplikasyon. Kaya Angela, 19 years old, working student ka. Hindi ko sinasabing bata ka pa. Napaka-mature mo nga mag-isip kasi sa gusto mo na magtuloy-tuloy sa pag-aaral, kaya nga nag-working student ka para kumita rin ng kwarta. Yun na muna ang balikan mo. Yung pakikipagkaibigan kay Sir Ronald at sa iba pa, okay lang yan. Pero wag mong hayaan na madistract ka nito mga bagay na ito. Yung focus natin, balik tayo doon sa mas mahalaga. Kaya ka nag-working student ay para matapos mo yung kursong kinukuha mo at para kumita ka rin ng pera para doon sa pag-aaral mo at sa iba pang mga pangangailangan mo sa buhay. Tanggalin mo na muna. Para sa akin mula kay Kuya Poy, tanggalin mo na muna sa isipan mo. Ang pakikipagrelasyon sa isang komplikado ang sitwasyon na tao na katulad ni Sir Ronald kung sakasakaling mag-offer man siya. Baka mawindang lang, baka madiskaril ang direksyon mo sana. Diyan sa pagtatrabaho mo at sa pag-aaral mo at the same time. First things first. Yung priorities mo muna. Pag-aaral, pagtatrabaho, yun na muna. One at a time. Susunod yan. Kung talagang gusto ka ni Ronald, after all, kailangan niya rin muna makamove on sa ex niya nang tapos na kung sakaling gustong-gusto ka niya. Kahit pa nga sabihin niya na gusto kita, Angela, sabi mo, sir, gusto rin kita, but you have to wait. Diba? You just have to wait. Hindi para sa akin. Maghintay ka na makapag-move on ka talaga. Diba? Masabi mo na wala na talaga sa'yo yung 8 years na natapos na relationship mo.
tsaka tayo ulit mag-usap ng ganyan. Pero yung friendship, pwede namang tuloy lang. 'Di ba? At kung seryoso talaga itong taong ito, na si Sir Ronald mo, maghihintay siya kung sakasakaling gusto ka niya. Pero kung hindi nga, pwede naman tuloy lang ang friendship. Pero sabi ko, dun na muna sa priorities of being a working student. Aral at trabaho muna. Hiya na muna. Baka kulangin naman enerhiya mo. Pinagsabay-sabay mo na lahat yan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.